Okay, so good day everyone. So before we start, let me first apologize for um the really a lot of cancellations we have these past few weeks. So to keep up, so ito na po yung hinihintay talaga na modules that I am supposed to send way earlier. Pero since medyo naging busy this past few weeks, doon sa nangyaring St. Paul's Week at nito lang sa Bulprisa. So hindi na nakapag-record. Okay po. So right now, we are only in module 2 of our content. Okay po. So supposedly dapat i-discuss ko to ng one by one. However, since yun nga ang dami na nating cancellations and this is not really the important part of our discussion. Ang most important part talaga natin is lesson planning and your demo. So, i-discuss ko na lang to just really hindi naman in a manner na mabilis siyang maintindihan, walang mali-left out na details, pero mabilis. Okay po. So, ano po ba ang contents ng ating module? Okay? So, first and foremost, we have the contents of TLE EPP for grades 4, 5, and 6 o yung tinatawag nating E-Stage 2. More on that later. Focus of EPP and TLE per grade level. Okay po. So because of the spiral curriculum, similar lang po ng dinidiscuss from grade 4 to grade 6. However, since yun nga, spiral curriculum, merong mga added information that you're going to see later on. Okay? And lastly, how to choose the right activity for each lesson because EPP or TLE is a performance-based subject. Hindi to pwede na pen and paper assessment lang. Meron tong specific kind of assessment and kung paano yun gawin, di-discuss natin yung mamaya. Okay? So these are our objectives for this module. Differentiate the contents of TLE EPP in intermediate level, compare and contrast the different focus of TLE EPP per grade level, and formulate objectives that you will use in creating your own grasp. Okay po, so what are grasp? And how can we properly formulate an objective? So yun po yung i-discuss natin today. Okay, first and foremost, okay, so this is just a short recap. Okay, so way back, nung kayo po ay elementary, ano yung TLE? O yung ano yung ginagawa niyo sa EPP nung elementary kayo? Some may answer, probably, um, just lecture. Okay po. Personally kasi, when we say EPP, ako personally, I experienced na puro agriculture lang sinabing EPP. Wala na kaming ibang ginagawa kundi mag-garden nung elementary kami. But nowadays, ibang-iba na siya. TLE and EPP have different branches now, formulated to be localized and is able to teach students life skills. So hindi na lang siya basta farming or pag-garden. Okay? So life skills na talaga siya. And equip the students with knowledge that will help them choose their future career path. Okay po? So hindi lang tayo basta nagtuturo. Tinutulungan natin yung estudyante kung ano yung gusto nilang piliin later in life. So do they want a vocation? Trade? Do they want to have the skills? Do they want to be an entrepreneur? O gusto ba nilang maging professional? So yun yung dinedevelop natin sa mga bata. Okay? Sorry. Ayan. Okay? Halutang-halutang kagagaling lang sa Canva. Okay? So ito po, the thing that you're seeing is the conceptual framework of EPP-TLE. Okay? So ano po ba ang isang conceptual framework? Conceptual framework is present in all curriculum guides mandated by the DepEd. Okay? So ano-ano po yung nandito? Okay? So at the middle, we can see 4 branches of the TLE. Okay? And then the skills that we want to develop sa students. Po, ito yung pinaka-outcome dapat. Magkaroon ang bata, dapat ang foundation ng TLE is 21st century skills.
So, ICT, kaya nga po tinuro ko na separate yung sa computer. Entrepreneurial skills, work readiness. Yun yung foundation natin. Bakit natin tinuturo yung TLE, EPP para sa mga to? Okay po. So, nandyan din yung 4 branches kung saan nila madidevelop yung tatlo. We have the industrial arts, family consumer science. Previously, ang family consumer science ay home economics, agri and fishery arts or AFA. So dati agriculture lang siya, ngayon meron ng fishery arts. And then we have information and communication technology or ICT. Okay. So paano natin, so yung circle, the 3 circles, okay, branching outwards, napapalaki, yun yung things that we can do in order to achieve these skills. So we have special program for TBL, okay po, authentic, progressivism, integrative, constructivist, and contextualized are the philosophical foundations of TLE. Okay? The very last ring, we have the mastery of discipline, global engagement, and research-driven. So ito po yung tatlong dapat taglayin ng TLE subject. Okay po. So dapat we as teachers, we master the discipline. And discipline is not the context na sisigaw mo yung bata, papaluin mo, hindi ganun discipline. Mastery of the subject, ibig sabihin po nito. Global engagement. So dapat hindi lang tayo localized masyado sa Pilipino. So with the rise of globalization, dapat future ready. Yun yung term na ginagamit on all of the seminars related sa TLE. Dapat ang bata equipped for global competency and future ready sila. Kaya research din. Okay po. So yun na, yung box sa ilalim, ito yung foundation. So dapat, para ma-achieve tong lahat, dapat po hybrid, flexible ang mga teachers. So high flex pa rin kahit tapos na yung pandemic. So a learning environment and complete resources, dapat yan. Kaya po malalaman nyo in the bit. Assessment and exit. So ano po yun? So assessment, how can we evaluate the students and the exit outcome? Ito po yung sinasabi natin na dapat meron yung bata before they can move into other grade level. Community industry relevant. So dapat yung bata ay angkop. Okay? So itinuturo natin angkop sa community at industry where the students reside or belong. Okay po, kasama na din dyan yung pag-partner sa iba't ibang institution in order to create a positive learning environment. Okay po, these 2 arrows, okay po, dito po natin nakikita yung dito natin ma-assess kung talaga bang na-produce natin yung mga outcome na nasa loob. So we monitor the students, we monitor their growth, evaluate them. If they are ready, they will possess lifelong skills that will equip them sa higher education, middle level skills, even entrepreneurship and employment. Okay po. Okay, so sir, parang sobrang high naman yan or sobrang advanced naman yan para sa elementary. We elementary practice the foundation. Okay po. So yung 4 branches of TLE tinuturo natin. So from grades 4 hanggang 8, TLE is taught ng 4 branches. Pagdating ng grade 9 at grade 10, doon na sila mamimili ng kanilang specialization depending on the school. Okay? So kaya dinidevelop natin yung foundation para doon nga, para ma-achieve nila ito. So they have skills for higher education. So that's how the conceptual framework of EPP is understood or explained. Next. Okay po. So meet our team, di ko ito nabago kasi hindi nag-save, mahina kasi internet. Okay po. Okay. So this is supposed to say the 4 branches of TLE. So pinakauna, ICT computer. I taught it last meeting ng separate
Kasi ito yung dapat integrated sa lahat ng areas ng TLE. Kahit agriculture pa yan, so mamaya tuturo ko paano yan i-integrate. Family consumer, home economics, and industrial arts, dapat lahat po na yan is integrated sa ICT. Okay po. The purpose of also our last week's meeting is to demonstrate how EPP is being taught sa students. Okay po. So hindi siya ganun ka-advanced, pero hindi rin naman siya ganun ka-easy to the point na wala nang matututunan yung bata. Okay? So again, so nabanggit ko kanina na TLE should be driven by local and contextual context. So ano po yung localization and contextualization? So localization or contextualization is an initiative done by the Department of Education in order to give power to local school to boost local knowledge and practices to students. So again, if your community is a farming community, ang ituturo sa bata, agriculture. Okay po, as simple as that. Kung kayo ay fishing community, binibigyan ng DepEd ng power yung mga schools to teach fishing sa mga bata. Okay? So again, it boosts local knowledge. So pwedeng magkaroon ng instruction from skilled farmers, skilled fishermen, yung mga bata. Okay? So hindi nagtatapos sa teacher lang yung may alam. So dapat binubus natin yung local na alam or local practices para sa mga bata. It allows schools to choose program that is relevant to the location. Siyempre, mahirap naman siguro mag-fishery kung nasa gitna kayo ng bukid. At mahirap naman magsaka kung nasa gitna kayo ng dagat. Okay? So, local practices. So, paano? For example, yung palay. Iba yung pagtatanim kasi ng palay dito sa Bulacan, sa Benguet, for example, sa kanilang rice terraces. So, local practice, especially yung mga traditional ones, need to be passed down in the newer generation. Beliefs, culture, and again, yun nga, geography ng school. Okay po, so yun yung contextualization. Mahalaga kaya ko to sinasabi kasi mahalaga to in formulating your activity o yung performance-based assessment na ituturo ko po sa inyo mamaya. Okay? Next tayo. So what do we teach in APP and TLE? So ano ba yung dapat nalalaman ng mga bata? Okay? So let me change my screen share. Stop share muna tayo. And let me share another one. Okay. So what you're seeing right now is or are the competency or the curriculum guide ng EPK-TLE from grades 4 to 6. Okay? So ano ba ang laman ng tinuturo ng TLE or ano ba yung content ng EPK-TLE sa grades 4 to 6? Okay po, it is separated per quarter. So quarter 1 is ICT muna tayo. Okay? So kung mapapansin niya, sir, ba't Tagalog? Again, kung matatandaan natin, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, ETP is taught sa 4 and 5. Magiging TLE lang siya pagdating ng grade 6. So yun yung major difference nung 4 and 5 sa grade 6. Okay? So sa grade 4, ICT, so makikita natin introduction lang. Okay? So the importance of computer and computer device, its parts. Yung itinuro ko sa inyo last week o last meeting, yung introduction to computer which is a grade 4 lesson. Okay? So kasama dyan yung digital citizenship, online security and safety. So itinuturo yan sa mga bata para sa kanilang safety when it comes to internet. Okay, so alam naman natin ng mga bata, mas marami pa silang alam sa atin kung when it comes to the internet, so because they are digital natives. So tinuturo natin sa kanila how to properly and ethically use a computer. Okay? Pagdating naman po sa skills, so word processing software yung focus nila. Okay? Actually, ang focus nila is lahat ng productivity software. Ano-ano po yun?
Okay, so we have word processing, so Microsoft Word, presentation software, PowerPoint, desktop publishing software, and spreadsheet software. So makikita natin, hindi binigyan ng specific brand. So, kasi pag sinabi natin Microsoft Word, it's a program created by Microsoft. Pero nakalagay dito, word processing software. Kasi DepEd knew that some of these softwares are paid and para na din sa ease of use ng mga bata, binigyan ng DepEd ng kakayahan yung mga teacher to decide what processing software they are going to use. Mostly kasi ang ginagamit natin, Microsoft, Microsoft Office, Word, Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, and Spreadsheet o Microsoft Excel. Pero pwede din dito yung mga free softwares kamukha ng Google Office, yung Google Word, those are internet-based. Pwede din dito yung WPS. Okay po? So makikita natin dito in this column, what are the competencies na kailangan ng isang batang matutunan. Okay po, kung makikita natin, napakadali lang nito, napaka-broad. Nakakagawa ng isang Word document. Okay po, dito naman sa presentation software, nakakagawa ng presentation document. So anong content nun? Hindi sinabi. Ikaw po as teacher, yung bahalang mag-unpack dito. I-discuss ko more on that later. Okay? So again, kasama sa itinuturo sa grade 4, believe it or not, isang paggamit ng algorithm and the basic process flowchart o yung block coding na tinatawag. So yes, grade 4 is being taught how to code using block coding software. Ano po yung block coding? So kung mapapansin natin, coding is just writing a bunch of language that the computer will follow. Block coding, so kukuha lang sila ng pre-made code or blocks na tinatawag, and yun yung gagamitin nila to create something. Okay? So basic process flowchart lang. Okay, so for example, nakagawa ng algorithm para sa gawaing pang-araw-araw. Ano po example nun? So 6:30, gigising ako. At 7, kakain ako. At 7:30, maliligo ako and prepare myself for going to school. So ganun po siya. Kaya pag sinabi kasi nating algorithm, yun yung mga paulit-ulit na ginagawa ng isang tao. In this case, a computer. Okay? Performance standard, makikita natin sa bawat area. So we have 2 performance standard sa quarter 1. Dito natin kukuhanin yung um, what do you call this? Yung assessment natin. That's the word I'm looking for. Okay? So dito natin kukunin yung performance-based assessment. Ano po yun? So sinasabi sa unang performance standard, ang mag-aaral ay nakagawa ng iba't ibang dokumento gamit ang computing devices at productivity tools. So dapat meron po silang project or performance task that uses a computer and productivity tools. Next, performance standard. Number 2, ang mag-aaral ay nakakagawa ng algorithm at basic process flowchart bilang bahagi ng block coding. Okay po. So again, matatag advances EPP and TLE para again future ready yung mga bata. Okay? Quarter 2 focuses on agriculture and fishery arts. Okay? So all of these are galing sa DepEd. Kaya makikita natin, depende po sa teacher kung ano ang kanilang ituturo. Pwedeng agriculture, pwedeng fishery. Again, depende sa location at kung ano ang local context ng isang lugar. Okay? So dito, paiktiin na lang natin, ang focus ng grade 4 when it comes to agriculture ay pag-unawa sa natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, at pagbebenta ng halamang ornamental o ornamental plants, gulay at punong prutas. Okay? So again, so that is the agriculture. Okay, so madami pa to. However, di na natin to isa-isahin kasi one, wala kang time. And two, ito naman yung things na malalaman nyo when you
are on the teaching field na. Okay? So ano po ang performance standard ng Quarter 2 Agriculture? Na isasagawa ang natural na pamamaraan ng pagtatanim, pangangalaga, pagpaparami, pag-aani, pagbebenta ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Okay? So again, ang dami nito para sa isang project or performance standard. Kaya po mamaya tuturuan ko kayo how to unpack these objectives. Okay? In order for us to um, sorry for that. Okay? Again, so in order for us to see what is the proper project or performance task, dapat alam natin itong i-unpack or paikliin. Okay, so mamaya tuturo ko yan kung paano. Quarter 3 is, again, dating previously home economics, ngayon ay family and consumer science. Okay, so we have a one performance standard. Again, pinapakita lang sa family and consumer science is how to take care of yourself, family, and others. Okay. Lastly, we have industrial arts. Okay. So ano po ba yung tinuturo sa industrial arts ng quarter 4? Okay. So kasangkapan sa materials, system of measurement, drawing, lettering styles, alphabet of lines, orthographic drawing, and isometric drawing. Okay. So that's grade 4. Grade 5 follows a similar approach. Okay. Kung makikita natin, ICT, Netiquette, paggamit ng web browser and search engine, paggamit ng email, nandyan pa rin yung iba't ibang productivity software. However, mas advanced na ito ngayon. Sa word processing software, gumagamit na sila ng bullet, nagpo-format ng illustrations, at nag-i-insert ng mga table. Sa presentation, nag-a-animate, nagkakaroon na sila ng transition, at nakakapag-insert na sila dapat ng audio and video sa kanilang presentation. Okay? Sa spreadsheet, nakagamit na sila ng functions like sum, average, minimum, maximum, and count. Okay? Sa block coding, meron ng event codes, motion, sound, and backdrops. Okay? So again, kung makikita nyo, grade 5, dapat ang performance standard nakakagawa ng animations or games gamit ang block coding, di ba? So, napaka-advanced na dito kung ikukumpara natin way back noong tayo yung elementary. Okay? So, quarter 2. So, agriculture and fishery arts, kanina, halaman. Ngayon, ang focus is poultry animals, mga inaalagaang hayop na. Okay po, so poultry, livestock. Okay? So, pagdating naman sa quarter 3, pananahi ang focus ng kanilang family and consumer science. So, last grade, grade 4, they have their family consumer science, but ang focus nila is self-care. Okay? So now, pananahi, embroidery, at crochet. Okay? Sa industrial arts naman, so last year, natutunan nila na magsukat. Ngayon, they are using tools na. Okay, measuring tools, cutting tools, driving tools, boring tools, mga pumbutas, folding tools, and finishing tools. O yung pag-aayos na ng gamit. Okay? So, kagamit ang yari sa metal. Or, kung titingnan natin sa performance standard, ang focus nila, pagkumpuni ng mga kagamitang lisira nangyari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Okay? Tinuturo na din dito yung pagtutuos ng service cost. Okay? Kung kayo ay isang mekaniko, ano yung dapat i-charge nyo? Okay? So grade 6 na tayo. So web conferencing tools,
Okay? So, tinuturo paano yung paggamit ng Zoom, cloud storage, online forms, processing software, nandyan pa rin. So, ngayon, tinuturo na sa kanila paggamit ng watermark, color, border, page number, and headers and footers. Okay? Desktop publishing software, nandyan pa rin. Spreadsheets, nakagawa na sila ng sariling charts na may charts and data. And sa coding pa rin, sensing, operation, and variables. Okay po. So, in order to create animation, games, and digital story. So, yun yung focus ng kanilang ICT sa grade 6. Okay? So, as of now, hindi pa po matatag yung grade 6, pero tinuturo ko na din sa inyo to kasi I want in your demo na gagawin is matatag na din. Kaya po dito na din kayo kukuha ng ituturo ninyo. I will send the link via our GC. Okay? So, para mabasa niyo din to at ma-process sila ng sa sarili niyong time. Okay? So, as of now, yun po siya. Okay? Kung mapapansin natin, okay. So those are the things that we teach elementary school students in EPP and TLE. So again, I will give the link para mas mabasa niyo siya and ma-digest on your own personal time kasi I have a limited Zoom account. Okay? So what did you know? What did we notice studying this curriculum map? So we know that the 4 branches of TLE is being taught per grade level. So, hindi po grade 4, agriculture, tapos pag nag-grade 5, family and consumer science, pag nag-grade 6, IA. Hindi po. Pagdadaanan nila lahat ng 4 branches of TLE sa 4, 5, and 6, actually hanggang grade 7 and 8 yan, para alam nila what path they want to take when they reach grade 9, grade 10, and especially sa senior high. Kaya po, kung hindi para sa kanila yung EPP at PLE, they might want to go for an academic strand. Kung nagustuhan nila yung mga pinag-aaralan sa EPP and PLE, they will opt to go for, let's say, technical or vocational strand. Okay? So, napakahalaga ng EPP and PLE sa early days o sa formation years ng mga bata. Kasi ito din yung magdidictate sa kanila ng path nila. Okay? Or what path do they want to choose for their future. Again, so right now, EPP and ELE is an outcome-oriented subject. Nakita niyo naman sa mga pinag-aaralan nila. Sobrang advanced na nito kung i-compare natin sa basic education curriculum, which I have, and the previous K-12 curriculum, which you guys attended way back in your elementary grades. Okay? So, hindi na siya basta exam lang, periodical lang, tapos na. Okay? So, EBP and ELE had become an outcome-oriented subject. Okay? To teach students skills that they can perform and apply in the real world. Okay? So, to assess what the students know, we teachers must be able to formulate proper performance assessment. Again, when it comes to this type of subject, hindi po proper yung pen and paper assessment. True or false, A, B, C, D. Hindi po pwede yun kasi ang ina-assess natin sa bata, nakita niyo naman yung performance standard is skills. So dapat ma-apply nila yung skills na nandun sa buhay nila. Okay? So students are expected to perform what they have learned instead of just writing it down on a piece of paper. Okay po? Because a piece of paper cannot hold skills. They cannot show their skills sa papel. Kaya po kailangan alam natin paano tayo gagawa ng isang project. Okay po, gone are the days na dati pag sinabing project, dadala ka ng bunot, project na, dadala ka ng floor wax, ng parol, ng papel para paprint ng activity nyo kay ma'am or sir. Hindi na po ganun ang project niyon. Okay? So project or performance task nowadays, dapat meron talagang na i-perform yung mga bata.
Okay? So paano pa tayo dapat nagpo-formulate o gumagawa ng isang performance-based assessment? So una, ano ba muna yung dapat taglayin ng isang performance-based assessment? O what is a performance-based assessment to begin with? Performance-based assessment, as the name implies, it relies on the student's performance. So ipinapakita ng bata yung skills na natutunan niya. Okay po? So dapat to see if the student learned, for example, nagtuturo ka ng gardening, okay? You cannot measure that the students know gardening if you're just going to give them a pen and paper exam. Okay? So dapat alam talaga nila ipakita na natutunan nilang mag-garden. Okay? So yun yung performance-based assessment. Okay? So ano ba yung dapat taglayin o what does a proper performance-based assessment require? So number one, it needs to be localized and contextualized. Okay po? So again, if you are on a farming community, dapat alam ng bata mag-garden. If you are in a fishing community, dapat alam ng bata how to catch or cultivate fish. Okay po? Huwag natin silang i-mix up. Okay? Next, it needs to be tailored to the learner's capacity. Nakita niyo po, yes, 4, 5, and 6 is spiral. Paikot-ikot lang yung mga lesson. Yung nilesson mo sa grade 4, ililesson mo ulit ng grade 5 and grade 6 with increasing difficulty. Ito yung advantage ng mga departmental teacher. Alam nila yung kakayahan ng grade 4, so hindi sila gagawa ng assessment na masyadong mahirap or masyadong madali. Okay? So dapat alam mo yung capacity ng bata. If you gave a performance-based assessment that is too easy for them, then there's no point in assessing the students. For example, ang assessment mo lang, alam dapat nilang magbukas ng computer. Kahit ng sino namang may daliri, kaya magbukas ng computer. Actually, kahit ala kang ng daliri, kaya mo nang magbukas ng computer nowadays. Okay? So, hindi na siya pwede. So, dapat, kung alam mo na mas advanced yung mga bata, kahit gumawa ka ng performance-based assessment, that will challenge them. De sir, hihirapan ko lang. Hindi rin naman siyempre pwede nang masyadong mahirap. Po? Kasi baka mamaya, sa sobrang hirap, walang nakapasa sa mga bata, tapos nagtataka ka, saan ba ako nagkulang as teacher? Ginawa ko naman yung lahat. Po? Kahit gawin mo yung best mo, if yung assessment mo masyadong mahirap for the student, it is really pointless. Right? Number 3, it needs the right objective or objectives. Okay? So dapat tama yung objective natin. Okay? So hindi po pwede na i-copy-paste lang natin yung nasa matatag curriculum kanina. Okay? So dapat tama. Dapat alam natin mag-unpack ng isang objective. And then lastly, it needs to be measured easily. Okay? So sa paggawa ng objective, dapat hindi na yung napapahalagahan ang pagtatanim. Paano mo i-assess yung napapahalagahan? They needs to value the importance of computer. Yun yung objective mo. How will you assess? How can you quantify those objective? Paano mo siya ita-translate into numbers? Okay? Kasi ang spreadsheet ng teacher, yung panggawa ng grade, hindi naman yan nagta-translate ng feelings. Okay? So, what feelings is out of the question. Dapat ang assessment natin can be translated into numbers. Kasi numbers yung kailangan natin. Okay? So, isa-isay natin. Okay? So, let's read this scenario. Okay? So, Blue is a public school teacher assigned to a rural community in San Miguel, Balcan, where most family rely on farming, small vending, backyard gardening, and other home-based sources of income. Okay? So, in our scenario, si Sir Blue ay nagtuturo daw sa isang rural community sa San Miguel. Ibig sabihin, medyo malayo siya. Okay? So, ang kabuhayan daw ng tao doon is farming, small vending, probably mga pagtitinda lang, mga sari-sari store,
and backyard gardening. Okay? So paano gagawa si Blue ng isang assessment? Okay? So ano ba, Blue wants to make a performance-based assessment, pero paano? Okay? For example, Blue is teaching ICT. Paano ka magtuturo ng computer sa isang rural community na limited ang access sa internet? Okay? Paano ka magturo ng um, o paano ka magpapadala ng mga materials for your assessment if medyo on the poverty side yung community? Okay? So paano natin tutulungan si Sir Blue na gumawa ng proper activity? A. Use ChatGPT. B. Think carefully and just plan ahead. C. Consult the four guidelines in making the performance-based assessment. Or D. All of the above. So tama kayo. It's all of the above. Bakit po? Sir, okay lang ba gumamit ng AI when it comes to making a proper activity? Yes. Okay po. AI can help you build and tailor your proper activity. Gawin lang nating tama yung pagkaka-prompt natin o yung request na ibibigay natin kay ChatGPT dapat tama. Okay? So dapat kompleto. Okay? So hindi lang basta make an activity for this and that. So dapat make an activity based on these criteria. So ipapadala natin yung criteria ni Blue, which is on a rural community and the families there just rely on farming and other small-scale businesses. Okay, so dapat ganun po tayo gumagamit ng AI when it comes to building a proper performance-based assessment. So, B naman, think carefully. Siyempre, dapat pinag-iisipan natin. Kahit nandyan yung AI, mag-isip pa rin tayo. Okay? Tama ba to? Kaya ba ng batang gawin to? And plan ahead. Dapat alam mo yung mga pwedeng mangyari. For example, gusto mong turuan yung mga bata since rural community nga sila and small scale business. Gusto mong turuan yung mga bata paano gumawa ng pancake. Kasi magkano lang naman ang harina, magkano lang naman ang itlog. Okay? So, plan ahead. Yes, accessible ang harina, accessible ang itlog sa mga bata. But, paano yung paggamitan yung pangluto kung wala yung school na stove? So, anong gagamit? Hindi naman tayo pwedeng magluto sa poporo. Okay? So, dapat alam natin yung mga ganitong scenario ahead of time. Ano yung mga possible weak points nung performance assessment mo? Okay? Another example, sir, ayaw ko nang magpa-assessment ng pagluluto. Gusto ko na lang magpa-assessment ng pagtanim. Okay? So, hindi tama yung objective mo. Sabi mo lang magtanim. Saan magtatanim yung bata? Sa container ba? Sa plotted land ba? Direct farming ba? Ano yung tatanim ng bata? Kamatis ba? Talong ba? All of the above. Okay? So, dapat alam natin to when it comes to making activity. Dapat specific. And then dapat, yun nga, i-consult natin yung four guides kanina. Okay? So, one, localize and contextualize. So, dapat daw, yung gagawin nating performance is uses a real livelihood activities in San Miguel, Bulacan. For example, ang gusto mo, since nakakita ka ng fishery, magturo ka paano mangisda. Okay? How to raise bangus, for example. Paano magre-raise ng bangus sa bukid yung mga bata? Diba? So, dapat real livelihood. Okay? Sir, real livelihood din, gumatas ng kalabaw. So, saan ka kukuha ng kalabaw na gagatasan sa school? So again, plan the possible weak points of your performance assessment. Number two, no unfamiliar or city-based example. So again, like I said, kung hindi familiar sa bata ng isda, o di wag nating gamitin yun as our performance-based assessment. City-based example, for example, hydroponics. So ayan. So hydroponics, kung available yung land, why the need for hydroponics, di ba? And then, learners should be able to relate because they see the practices daily. Dapat araw-araw nilang nakikita. Okay? So, meron na silang slight idea
of what they're going to do. Okay? Number two, tailor to the learner's capacity. No complex budgeting or profit computation. Again, for example, natuloy ka magpatinda kaso ang pinaluto mo champorado. And then, hindi ka pa nakontento doon. Nagpagawa ka pa ng business costing para sa mga bata. Again, yung business costing, pwede nating ipagawa sa bata with the math integration. However, kung ipakompute mo, pati yung gamit sa gasol, gamit sa kuryente, eh hindi na tama yun. Okay po? So next, focuses on identifying, listing, and explaining. So basic skills lang. Okay? Use of basic skills is recommended. Okay? Kung kaya na ng bata magluto, paglutuin natin. Okay? We as teachers need to understand what the students can and cannot do. Next, use group work to support slow readers or writers. Makakatulong din yung pagkakaroon ng group work to ease costing. Okay? So, para mabawasan yung unnecessary costing ng mga um, project natin. Like for example, yun nga, magpapaluto ka ng champurado kasi accessible naman ang bigas. Okay? Eh, some students, probably yung kakainin nilang bigas, di na nila dadalhin sa school yun para gamitin lang sa project, di ba? So again, so dapat group work to help students yung mga having financial problems, slow readers, or yung mga writers natin. Next, it needs correct and aligned objective. So activity directly answers the objective. So hindi pwede na ang nakalagay sa objective mo, demonstrate basic farming needs. Tapos ang assessment mo is ABC or true or false. Hindi po pwede yun. Okay? Next, learners are not doing extra or unrelated tasks. Okay? So paano ba dapat tayo nagpo-formulate ng objective? Dapat susundin natin yung SMART. One, specific. Dapat narrow for more effective planning. For example, students are able to show their basic knowledge in word productivity software. Okay? That is specific. Word processing software. Okay? Kung gusto mo pang mas maging specific, MS Word. Okay? Dapat measurable din. Ito po is lagi kong sinasabi sa lahat ng estudyante. Kung gagawa tayo ng values or what do you call this? Affective objective. Kung gagawa tayo ng affective objective, it needs to still be measurable. Dapat kaya siyang i-translate into numbers. Okay? Value the importance of digital citizenship. Paano mo yun ita-translate sa numbers? Pwede kang gumamit ng ganong objective, pero dapat may kasunod. Value the importance of digital citizenship by creating an essay explaining the proper ways of using a computer. O ganun yun. So yung essay, it's a specific and it's measurable. And it's also achievable by the student. So dapat kayang gawin ng bata. Okay? For example, narinig mo lang na yung grade 4, nagko-coding na, pinagawa mo sila ng app. Okay? It's a specific, measurable, pero hindi yun achievable sa mga bata. Dapat din relevant. Okay? Relevant siya sa objective ng DepEd. Relevant siya sa context ng mga bata. Okay? And then time-based. Baka mamaya graduate na ng grade 6 yung mga bata, hindi pa nila nakikita yung outcome ng objective nila. Kasi sabi mo, raise an animal. Eh, yung inalaga ang animal sa kalabaw. O bago lumaki yung kalabaw, graduate na ng high school yung bata. Okay? So again, dapat time-based. Kaya siyang gawin in a matter of days, for example. Okay? So, tingnan natin, ano yung pinaka-appropriate na objective dito? So, A, demonstrate basic farming skills. B, demonstrate basic farming skills by planting a vegetable in a pre-prepared seed bed. C, demonstrate basic farming skills by planting a vegetable through a containerized gardening method. Or D,
Demonstrate basic farming skills by planting mango seeds in a simple campaign. Okay. So, ang pinakatama dito, siyempre, is D. Bakit po? A. Demonstrate basic farming skills. Anong farming skills? Diba? Hindi rin sinabi kung anong tatanim. Hindi sinabi kung saan magtatanim. It's not specific. B is too specific. So again, dapat measurable siya. Farming skills lang yung ina-assess natin. Nagpagawa ka pa ng seed bed. Okay? C, madaling maintindihan yung containerized gardening method. Pero again, ang nakalagay lang doon, planting a vegetable. Anong klase ng vegetable? Hindi naman kasi ang kalabasa sa containerized gardening method. Okay? Hindi naman pwedeng pakwan dyan. Anong vegetable? So D, yung pinakatama, specific, mango seeds. Napakadaling itanim, napakadaling patubuin. Simple container. Alam ng bata kung saan nila itatanim yung mango seed na yun. Okay? So again, in formulating objective, be smart. Okay? So dito na tayo sa unpacking a learning competency. So ano ba pag sinabi ng unpacking? Okay? Refer to simplifying an objective to suit the needs of the learner. Again, there are a lot of learning competency ng DepEd yung masyadong broad, masyadong mahirap. So dapat, kaya natin yung i-simplify to suit the needs of the learner. Next, it is done to make the competency more specific and relevant. And this is used in making the graph. Ito. So ano po yung ibig kong sabihin? Okay? So share ko uli yung kanina. Okay. So let's take, for example, ito. Ang mag-aaral ay naisasagawa ang pagtutuo sa service cost manually o gamit ang spreadsheet. Yan, specific siya. Pero anong spreadsheet? Okay? So dapat, to contextualize na natin ito. Kung ang bata ang ginagamit ng spreadsheet ay Google Sheet, so dapat nakalagay dito gamit ang Google Sheet. Kung ang ginagamit ng bata Microsoft Excel, dapat Excel yung nakalagay dito. Okay po? At kung dalawa pa nilang gagawin yun, masyadong mahirap. Okay? So pick one. So ganun po tayo nag-unpack ng objective. Isa pa. So dito naman tayo sa Learning Competency Grade 4. Nakikilala ang mga kasangkapan at materyales sa pagguhit. Madaming kasangkapan at materyales sa pagguhit. Kung hindi kayang bumili ng bata, for example, kasangkapan sa pagguhit ang oil-based paints. Eh again, rural community nga yung tinuturuan natin. Kahit kasangkapan siya, hindi pwede na natin siyang wag ituro. Okay, for example, pakikilala ang mga kasangkapan at materyales sa pagguhit tulad ng nun mo na i-specific yung mga bagay na ituturo mo lang. Yung mga bagay na alam ng bata at kaya nilang i-produce kapag kailangan na nila talagang gumuhit o magsulat. Okay? Sa pa, natutukoy ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Anong kagamitan? For example, itinuro mo pa sa bata induction stove. Siyempre, ituturo mo pa paano gumagamit yung induction stove at bakit siya umiinit kahit walang apoy. May mga batang magtatanong mo. So, dapat i-unpack natin at tukoy ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas tulad ng kaldero o rice cooker. So, ganun. Okay? Conventional at makabagong pamamaraan. So, again, yung objectives, learning competency, kakopy mo to doon sa mismong lesson plan mo. And then doon sa objective, gagawa ka pa ng competency na tailored sa lesson mo. Okay? So, hindi lahat yan ituturo mo sa bata. So, ang tamang objective, smart pa rin. Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Okay? So, lahat ng yan, yung pag-unpack na yan, ginagamit din yan sa GRASS. Ano po ba ang GRASS? Okay?
So GRASP is a framework used in performance-based assessment to help teachers design authentic, real-life tasks. It ensures that the activities are purposeful, so may silbi, contextualized, so again, alam ng bata, and easy to assess. Okay? Dito, ipinapakita ng mga teachers ano ba talaga yung dapat maipakita or matutunan ng isang bata. Okay? Ano po ba ibig sabihin ng GRASP? GRASP stands for Goal, Role, Audience, Situation, Product or Performance or Standards or Success Criteria. Okay? So, isayin natin. Okay? Kapag sinabi natin goal, ito yung mga objectives na inantak mo. Okay? Role, ano yung magiging role ng bata? Okay? Sila ba ay observers lang ng demonstration mo? Sila ba yung mismong um, magde-demonstrate ng activity mo? Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo ng isang example ng GRASP. Audience, sino yung manonood sa bata? Okay? For example, parents will attend their performance task. So, syempre, dapat galingan ng mga bata. Dito kasi nagkakaroon ng intrinsic motivation. Ay, pupunta yung parents ko, dapat galingan ko. Situation. Okay? Ano yung magdadrive sa bata para gawin yung grasp or para gawin yung goal. Product or performance, ito na yung mismong gagawin ng bata. Okay? And then standards or criteria, ano ba yung paano natin i-assess? Okay? So mahirap siyang i-explain, but it's easier just to show you what grasp is. Okay? Ito po yung isang example ng isang graph. Example, dito tayo sa grade 4. Ayan. First quarter. A grasp goal, ito yung objective ko. Demonstrate their ability to use word processing software to produce a poster advocating for the protection of the environment. Ito kasi naka-highlight yung dalawa kong gustong mangyari. First is they will demonstrate their ability to use word processing software. And then two, produce a poster, which is my product. Create a one-page environmental poster using MS Word. Okay? In MS Word using word art, images, borders, and basic layout tools. Okay? Your audience are classmates, teachers, and school visitors. Yung role nila, ano ba yung ilalagay natin sila sa isang role, sa shoes ng isang tao. Okay? So, in this case, the student's role is a digital eco-advocate, creating visual message to encourage people to protect the environment. Okay? So again, yung product so situation, as part of your computer and environmental awareness lessons, you're asked to make a poster using MS Word that shows ways to take care of the nature. Okay? And then lastly, product. One-page environmental poster. So ito yung standards ko naman. There are two kinds of standards, rubric and criteria and sole criteria. Pag sinabi nating rubric, ito yun. Bawat criteria, ini-explain yung levels. So, creativity and originality, 10%. So, pag exceptional, so makukuha nila yung buong 10%. So, naka-explain dito paano nila i-achieve yun. Okay? So, dapat po, kompleto yan. Okay? So, kompleto siya para maiwasan natin yung bata magtanong, Sir, bakit ang baba ko? Bakit ang taas ni ganito? So, hindi natin huhulaan yung guide na dapat nakatali tayo sa criteria. Okay? So, ito po yung example na gawa ng mga bata. Yes po, gawa lang ng bata ito. Okay? Next. Another example. Computer pa rin. Okay? Goal is to create a basic income and expense table in Microsoft Excel that shows how money is earned and spent. Sir, ano bang pinagkaiba ng goal at product? Goal is the objective.
Ito yung pinormulate mo using the SMART method. Product is yung mismong gagawin ng bata. In this case, an Excel table. Okay? Your role is a budget planner. Yun yung role na gagampanan ng mga bata. So parang idinadala mo sila sa isang play. Okay? Sa isang theater. Meron silang role, meron silang audience, at gumagawa ka ng scenario o situation kung saan ilalagay ng bata yung sarili nila. Okay? So again, gumamit ako ng SIM as my standard, gumamit ako ng rubrics. And ito yung gawa ng bata. Okay? So income calculator, so nakalagay diyan. Lalagay lang, i-input lang nila yung expenses, lalabas dito sa sales, at lalabas siya sa total income. Okay? Next, ito po, another example, third quarter, family and consumer sciences. Cook champurrado safely and properly. Okay? So see, even itong dalawa na to, sinama ko pa sa objective. Okay? And show correct step in washing the dishes after cooking. So again, dalawa ulit. To cook champurrado and to wash the dishes. Your role is a young kitchen helper. Okay? Audience, teachers, and classmates. Okay? Situation. Home economic task, you will cook champurrado. And ito po yung another example ng criteria o criterion-based standard. So kung nakikita nyo, hindi na siya in-explain fully. Meron na lang siya points and how will they get the full marks for that point. For example, cleanliness, countertops, and surface. Criteria niya para makuha mo yung 5 points, surface are thoroughly clean, free from crumbs, stains, spills, and sanitized. Okay, so ganun po natin ginagawa yung dalawang magkaibang rubric, okay, or dalawang magkaibang standards. So again, we have criteria, pag hindi naka-explain, rubrics, pag naka-explain. Okay? So that's how we make graphs. Okay? So I think you know where I'm going with this. Okay? So, balik tayo dito. So, ayan. So, pag binasa niyo itong PowerPoint, sasend ko din sa inyo, nakalagay dito yung full details para sila ginagawa. Okay? For your midterm activity, okay, ito po yung gagawin ninyo. Okay? So read and analyze the different contents of EPP and ELE subject in elementary levels. Again, I will send the link of the curriculum guide. Ano next step? Pick a learning competence. Pwede siya sa kahit anong area. Kung gusto mo AFA, go for it. Kung gusto mo ng consumer science, go for it. Okay? So based dun sa pinili mong competency or performance standard, gagawa ka ngayon ng performance-based assessment na kamukha ng example ng graph na ipinakita ko sa inyo. Okay? So, this activity is individual and will be presented next meeting. So, again, ang gagawin nyo lang, ipipresent nyo po yung graph na ginawa nyo. Your presentation must not exceed 3 minutes. Sure, ang ikli naman yan. Okay lang yun kasi graph lang naman ito. Wala naman akong follow-up questions pa. Hindi nyo na rin kailangan gumawa ng elaborate na PowerPoint. Just show what you did for 3 minutes. Maximum na dapat yan. Okay po? So again, bakit po 3 minutes lang? Kasi nga dapat kahit sa graph, it needs to be smart. Dapat specific ka lang. Huwag mo nang paligoy-ligoyin pa. Ayoko na sobrang haba. Hindi thesis yung ginagawa mo. Measurable. Okay? So dapat ma-measure natin siya with the standards. Okay? It needs to be number-based. Next, it needs to be attainable. So dapat kung pang grade 4, dapat kayang gawin ng grade 4 yung activity mo. Kung pang grade 5, dapat pang grade 5. Kung pang grade 6, dapat pang grade. Okay? So yun po yung gagawin ninyo. Okay? So that is your activity. So you have a week to prepare. And again, presentation doesn't require PowerPoint anyway. So i-print nyo na lang yung graphs nyo and then
just pwede nyo nga basahin na lang. Okay? So, basta yun. So, yun po yung gagawin. So, sana po kahit again, ang daming naging cancellation this past, ano. So, we will try to really make it works sa mga susunod na lesson natin. So, sana wala na maging cancellation. Sana wala na akong maging lakad. Pasensya na po, sunod-sunod. Okay po, kaya medyo nagiging nervous tayo. But again, I hope that you still learn the contents before we move on to lesson planning, which is our topic next week. Okay po, so kung may tanong regarding this activity, just message sa GC. Please po sa GC na lang, wag ng Sir PM po, Sir PM po. Hindi po ako nagbebenta ng manok. Okay? So again, wag nang mag-PM set sa GC na lang. Wala namang masyadong personal na sigurong tanong. Okay po? So, again, kung may tanong, sa GC na lang. Okay? And that is all. Thank you. And see you next meeting.